Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Department of Foreign Affairs nag-alok po ng karagdagang kompensasyon sa kaanak naman nasawi sa Manila hostage crisis. Pagsusori sa Hong Kong government posibleng magdulot ng legal na problema ayon kay Pangulong Noy. And is ready to turn over the additional gestures of solidarity from the Filipino people. Pangulong Noynoy Aquino nagpasaklolo na sa ibang bansa para pigilan ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Kongreso pumabor sa akbang ng Pangulo. Kahit na yung ibang bansa na mas malakas sa atin, pag may inatake ng China yan, hindi nila makakayanan na nag-iisa. Headline. Ilang syndicated stapa ni Aman Futures co-owner Jacob Coco Rasuman umakaso ng syndicated stapa nililipat na sa Metro Manila. Hirit ng Meralco na alisin ang TRO laban sa power rate hike. Tinutulan na rin ng palasyo. Headline. Balitang negosyo. Isang dayuhang pension at life insurance firm balak maglagak ng malaking negosyo sa bansa. At Headlines. turismo sa Thailand bumaba. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. So ano po ngayon mga kasama ng Huwebes sa isna sa buwan po ng Pebrero 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Live tayo sa DZLT 1188 RMN Lucena, DYWC 801 RMN Dumaguete, DXIC 711 RMN Iligan, at sa DXDR 981 RMN Dipolo. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Bagamat bahagyang humina ang amihan o yung Northeast Monsoon, patuloy pa rin itong iiral sa dulong hilagang Luzon mga kasama. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin hagip ng amihan ng Metro Manila taliwas sa unang taya ng Weather Bureau na mararamdaman pa rin ito ngayong araw. Sa ayon, hindi pa rin nakitang abot sa Kamaynilaan sa weekend at susunod na linggo amihan, dahilan para malinsang panahon pa rin ang asahan. Samantala, mararanasan naman ang maliwalas na panahon sa dulong hilagang Luzon na may pulupulong pag-ulan. Habang pulupulong pag-ulan din ang asahan sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy na makakapekto ang tinatawag na easterlies o hangin mula sa Pasipiko sa silangang bahagi po ng Luzon at Visayas. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Kasama muli nagmatigas si Pangulong Noynoy Aquino na hindi siya hihingi ng sorry sa Hong Kong hinggil sa mandugong Manila hostage crisis noong 2010 na kinamatay ng 8 Hong Kong nationals. Paliwanag ng Pangulo, posible kasing magdulot ng legal problem kapag humingi siya ng paumanhin sa pamahalaan ng Hong Kong. Muli rin iginit ng Pangulo na hindi naman humihingi ng dispensa at nagbigay ng kompensasyon ng China sa pagkamatay ng ilang Pilipino sa terror attack sa Beijing. Samantala, may alok na karagdagang kompensasyon ng Department of Foreign Affairs para sa pamilya ng mga nasawi sa Manila hostage crisis. Ayon kay ASEC Raul Hernandez, ginawa na ng Pilipinas ang lahat para mabigyang ayuda ang pamilya ng mga nasawi sa pang-hostage ng isang nasibak na pulis sa Luneta Park noon.
We have already made a statement, and the statement goes this way. To bring the issue to its final conclusion, the Philippines remains committed to manifest compassion to the victims and their families, and is ready to turn over the additional gestures of solidarity from the Filipino people. We hope that we will be able to do this as soon as possible. Ay po ng pahayag ng DFA, mga kasama. Ang publiko wag daw magpanik sa pinataw na parusa ng Hong Kong sa bansa. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Umapila ang palasyo ng Malacanang sa publiko lalo na sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong na maging mahinahon sa sanctions na ipinataw ng Hong Kong government sa Pilipinas. Matatandaan na kahapon kasi ay sinimula na ng Hong Kong ang pagkansela ng visa-free access ng mga opisyal ng gobyerno na papasok sa kanilang lugar. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, naninindigan ng pamahalaan na gagawin ang lahat upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na ng mga nasa Hong Kong. Handa rin naman anya ang gobyerno sa anumang posibilidad na maaaring manggaling sa iniambang aksyon ng Hong Kong laban sa Filipino officials. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang pamahalaan ay pinayuhan na isang senador na magpakumbaba at magsorry sa Hong Kong. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Pinayuhan ni Deputy Minority Leader Senator Vicente Tito Soto III ang pamahalaan na isantabi ang pride, magpakumbaba at pagbigyan ang hinihinging sorry ng Hong Kong government kaugnay sa pagkamatay ng 8 mamamayan nito sa Luneta hostage taking na naganap noong 2010. Ang giit ni Soto, wala namang mawawala sa Pilipinas o sa pamahalaan kung magsusorry ito at wala din itong legal repercussions o epekto base na rin sa opinyon ng mga international experts. Ayon kay Soto, ang dapat isaalang-alang ng gobyerno ay ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers sa Hong Kong sa oras na may negatibong hakbang pa ito na gawin laban sa Pilipinas o sa mga Pilipino. Narito ang pahayag ni Senator Soto. Anong masama nung mag-apologize? Hindi ko maintindihan eh. Alam mo, ang hindi naman si President to yung inaano ko dyan eh. Ang iniisip ko dyan. Iniisip ko dyan yung DFA. Advice ng DFA sa Presidente yan eh. Huwag mag-apologize. Bakit? Anong masama? Ano ang magiging repercussion? That is the question eh. Ano repercussion? Kung mag-apologize tayo, wala. Wala pa sir. Pagkikita lang na humble ng Pilipino, anong masama ito? Yan po ang tinig ni Senator Tito Soto. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Wala naman nakikita ang problema si dating Defense Secretary at ngayon Muntinlupa Congressman Rodolfo Biazon kung humingi man ng suporta mula sa ibang bansa si Paulong Noynoy Aquino hinggil sa pag-angkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa interview ng RMN kay Biazon, sinabi nito na kahit anong bansa naman ay nangangailangan din ng tulong pagdating sa nasabing usapin. Sino ba ang hindi nangangailangan kung international dispute ang pag-uusapan? No? Kahit na yung ibang bansa na mas malakas sa atin, Hapon, yung Japan, South Korea, Taiwan, pag inatake ng China yan, hindi nila makakayanan na nag-iisa. Kaya nga nandito yung mga alliances, mga mutual defense treaties, kaya nandiyan yan eh. Maski nung unang panahon pa, meron na yung mga yan. Opinyon pa ni Biazon, hindi na makikipaggera ngayon ang China sa Pilipinas para lamang masakop ang West Philippine Sea dahil ang buong mundo na ang mga kalaban nito. Kinontra ng Malacanang ang hirit ng Meralco na tanggalin ang temporary restraining order na ipinataw ng Korte Suprema laban sa nilang big-time power rate hike. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, naliwas kasi ang panukala sa interes ng taong bayan. Tulad na lamang anya ng sinabi ng Pangulong Noynoy Aquino na dapat ay napaghandaan na ng Meralco at iba pang industry player ang pagsasara ng Malampaya Power Plant at iba pang pasilidad. Dagdag pa ni Coloma, naniniwala sila na hindi dapat ipinapasa sa taong bayan ang unjustifiable price hike. Una nang nagbantang Meralco ng serye ng blackout kung hindi pa rin ipapawalang bisa ang TRO. Kaso ho, doon sa mga sangkot sa power rate hike, aaralin na mabuti. Tama natin sa balita, Konde Batak. RMN Report.
Tiniyak ng oposisyon sa Kamara na hindi sila basta-basta magsasampa ng criminal case sa mga sangkot sa posibleng manipulasyon sa buwatan at dagdag sa singil sa kuryente. Ayon kay Bayan Muna Representative Nery Colmenares, ayaw nila magsampa ng kaso na madaling lusutan kaya puspusan nilang inaaral ang mga pwedeng criminal liability ng mga ito. Bukod dito ay hindi rin sila magpo-focus sa paghahabla lamang ng kaso sa Energy Regulatory Commission dahil baka makalimutan ang ibang mga sangkot sa irregularidad ng power rate hike. Sakali naman nakasuhan ng ERC ang criminal charges dito kahit hindi sangkot sa collusion ay paglabag sa Anti-Graft Law Section 3 na bilang kinatawan ng gobyerno ay dapat sanang magbabantay at poprotekta sa mga consumers. Pero malinaw na may kapabayaan ng ahensya dahil sa agad na pag-aproba sa power rate hike na hindi man lamang sinusuring mabuti. Ang mga mismong nag-aproba ng dagdag na singil sa kuryente, ang siyang tiyak na mapaparusahan dito. Kasama mo mula sa Kamara, Juan de Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Hiniling po ng NBI, National Bureau of Investigation ng Iligan City, na kung maaari mailipat na sa Metro Manila ang 3 kasong syndicated estafa na kinakalap ni Jacob Coco Rasuman. Ayon kay NBI Iligan City District Officer Attorney Alex Cabornay, hindi naman sila umaangal sa pagbigay ng seguridad kay Rasuman, subalit ang kanilang pangambay dahil hindi nila kontrol ang galaw na maaaring gawin ng mga biktimang investor sa Hilagang Mindanao. Iginit pa nito na mataas ang banta laban kay Rasuman nang ito'y humarap sa 3 kasong syndicated estafa mula sa magkakaibang korte ng Lanao del Sur at Iligan City. Nag-plead na ng not guilty si Rasuman sa 3 kinakarap niyang kaso nang basahan ng korte sa Iligan at Lanao. Sa kabila po ito'y umaasa pa rin ang mga investors na may babalik naman ng multi-billion investment ang nilang nilagak kay Rasuman. Aminado si Justice Secretary Laila de Lima na hindi siya kumbinsido sa hirit ng kampo ni Denise Cornejo at Cedric Lee na isailalim sa lookout bulletin din ng TV host actor na si Bong Navarro. Ayon kay de Lima, wala sila nakita indikasyon na may tutuloy na flight risk si Navarro. Ano mas may kakayahan at motibong lumabas ng Pilipinas si Lee at Cornejo para takasan ang reklamo laban sa kanya. Bigyan din pa ng kalihim na nais lamang nitong maging maingat dahil hindi naman lahat ng mga respondent sa kaso ay maaaring ilagay sa ilalim po ng lookout bulletin. Dagdag pa nito, porsigidong isulong na aktor ang reklamo laban sa kampo ni na Cornejo at Lee para mapanagot ang mapanagot naman ito sa patong-patong na kaso. Patuloy din anya na nagpapagamot sa ospital na aktor matapos ng mabugbog noong gabi ng Enero 22. Live via satellite. RMN News nationwide. Posibleng magtayo po ng negosyo ang grupong Finnish businessmen o mga binubuo na mga negosyanteng galing Finland na bumisita sa Pilipinas. Sa pahayag ng Department of Trade and Industry o DTI, positibo ang nakitang hinaharap ng FIM Asset Management sa panguna ni Miko Morsula dahil sa malakas na daloy na ekonomiya at populasyon na matao sa ating bansa. Kabilang sa mga pinaplanong itayo ng delegasyon ay pension at life insurance firm maging investment service. Bukod sa Pinas, ang Hong Kong din ang tinatarget nilang pagtayuan ng negosyo. RMN News Abroad. Bumaba ang turismo tulad na inaasahan sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Tourism Minister Somsak Puriresak, bumaba sa mahigit sa 50% ang hotel occupancy sa nilang lugar. Sana'y pumalo sa 80% ang kabawasan sa mga bisita at turista, mga kasama. Ikaugnay pa rin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng pamahalaan at protest group para mapatalsik ang kanilang Prime Minister si Yingluck Shinawatra. Lamang sa mga tourist attractions sa Thailand ang kanilang mga beach at mountain resorts. RMN News. Live buhat pa rin sa RMN News Center dito sa Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero ng RMN News nationwide ngayong Webes, Feb 6, 2014. Sa mga taga Cebu, abangan po, susunod na si Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso. Balitan Cebu sa numero 1 DYHP 612 RMN Cebu. Panoorin na atin po naging pagbabalita. Alas 7 na umaga, makasama. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña. Ako
si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide.